Ayan, te, nagalit ang lola nyo. So, hello guys! Ayun, meron tayo ngayong bagong isasagutin kasi as we all know, talagang nagkaroon na ng higpit si Shopee, and then yan, member tayo ng mga groups ng mga Shopee, TikTok, ayan, kasi na-require na nila na magparehistro talaga lahat nung sellers dun sa platforms na yon. So, before pa, nung na-approve, nung nasabi na yon, nung nagkaroon na ng parang rules, regulations, ang dami na nagagalit, gano'n. Ang dami nang nagpo-post about kay Resmar kasi nga, sinasabi nila na nung time na appear si Rosmar dun sa Tony Talks, ayan, makikita nyo dyan. Sinabi niya na parang kumikita siya ng 8 million ba yun? Hindi ko matandaan. So, iyan na lang natin dyan if ever. Doon parang umingay dun sa mga BIR daw, sinasabi nila na parang, ang dami, nababasa ko din yun before na dahil sa kanya, kaya parang umingay yung dun sa mga sinasabi na mas malaki kinikita talaga lahat ng online sellers. So, ayun na nga guys. So, every time na, syempre, marami nag-vent out dun sa group. May mga nakikita ka na talagang sana si Rosmar na lang ganyan-ganyan. Sana all ganyan kita is katulad niya. At least hindi mo problema, ganyan. So, ayun, parang second time ko nag-post to, usually nag-vent out ako pag yung medyo, yung marami kang inaasikaso, tapos syempre may babayaran ka. So, talagang, ayun, mamaya, sasabihin ko sa inyo, yung explanation ko. So, nag-post ako katulad niyan, ayan. Ano nga ba yung post ko? Ang post ko ay sana si Rosmar din pumila saka nagbalik-balik. Actually, nagpasis tayo dyan sa BIR na yun. So, pero nahirapan talaga yung nag-assist sa akin. And then, ayun, out of, talagang yung nakakainis kasi nagmamadali tayo na mababan, sigurado naman marami tayong sellers, Shopee sellers, TikTok sellers, Lazada sellers na talagang naghabol. So, ayan, na-post natin yan, yung sana si Rosmar din pumila saka nagbalik-balik. Tapos, ayun te, ang dami nag-comment. Ang dami nag-comment dito sa group. Meron talagang, at meron pang isa, actually, ako na sinagot dito. Sinagot-sagot ko siya kasi nga, sinasabi niya sa akin, wala daw akong pambayad ng bookkeeper. Tapos, sino nga ba yun? Ayan siya. Ayan te, magsikap daw ako kung hindi daw iiyak ako dito. Ganun, samantalang ang dami-dami nag-iiyak dun sa group. Kasi nga, samahan ng mga sellers yun. So, ayan, dami ko na comment kung yun, kung nakita nyo yan. And then, nakita ko may nag-comment lang dito, nagulat ako na shinare niya sa mismong timeline niya. Ayan, te, nagalit ang lola nyo. Ayan, pinost niya. Ang sabi niya, ayan, una, bakit ako pipila sa BIR? May online na at may taga-ayos po akong mga accountant attorney. Yes, alam namin yun, te. Alam namin yun. CEO ka, di ba? O yun. Alam namin yun. Marami kang pera nga, di ba? Tapos, ang sabi niya pa pangalawa, sabihin mo natin yung mga sinabi niya, gusto exempted sa pagbabayad ng buwis. Ano ka, anak ng Diyos? Wala po akong sinabi na gusto kong maging exempted sa pagbabayad ng buwis kasi as a businesswoman, as an entrepreneur, kailangan talaga natin yan na magbayad ng tax kahit kung saan napupunta yung mga yan. Kailangan natin yan gawin as a business owner. And then, ang post ko is, alam mo yun, sarcasm lang na ikaw naman, siya naman talaga yung binevent nung mga sellers na talaga nagsimula na parang pinakangalandakan niya sa lahat, lalo na sa BIR na sobrang laki ng kinikita ng mga online sellers, which is hindi naman lahat. Marami talaga pong kumikita dyan sa Shopee, pero maraming small time sellers dyan. So, ayan, ang dami nag-comment, nagulat ako. Nakakaloka kasi alam mo yung mga bagay na ganito pinapatulan niya. Pero syempre, kailangan natin sumagot para na rin din sa, ayun, malaman niya kung ito, kung makakarating pa sa kanya to. Na hindi yun yung point na hindi yung literal na pumila ka, dapat pumila ka din. Kasi alam namin may accountant ka nga eh. Ang point kasi nun, hindi niya naisip na dun sa pagyayabang niya na ganun is maraming maaapektuhan, lalo na sa mga small sellers. Hindi naman lahat ng sellers sa Shopee, sa TikTok, sa Lazada, hindi naman lahat ng sellers dyan is mayaman katulad mo.
And then, ito pa, sinasabi niya na exempted pag below 250K thousand ang 50,000 ang 250,000 ang ano mo, ang kikitain mo, hindi ang mobile ng BIR. Yes, alam namin yun. Pero di ba, bibili ka ng resibo, bibili ka um, ng mga, kailangan mo ng bookkeeper, kung hindi ka masyado mataas yung knowledge mo dun sa accounting, sa bookkeeping. Ayan, tapos katulad niyan, mamamasahe ka. Ang dami mo maging expenses na yun yung pino-point out ng mga post dun sa group na hindi na maintindihan kayo, na sana tumahimik ka na lang, di ba? Na, okay, marami kang accountant, marami kang pera. Sana hindi mo na lang siya pinagyaban, hindi mo iniisip yung pwedeng mangyari dun sa mga ibang tao na, di ba tumutulong ka nga, namimigay ka nga ng pera kasi nga binibigyan mo yung mga mahihirap. Tapos hindi mo naisip na yung mga small sellers. Kasi as a pioneer sa Shopee, makakapag-post ka sa Shopee kahit wala kang mga documents na walang masyadong kailangan verified ka lang, ganyan, makakapagbenta ka. At least 'di ba parang naging opportunity siya dun sa mga part-timer, sa yung mga students, sa mga nanay na nasa bahay. Naging part-timer siya, naging ano siya talaga, parang naging source of income din siya. And then yun nga, parang kaya maraming nag-vent out talaga. So, ayun lang. And then yun lang yung masasabi ko sa kanya, na sana kahit may mga ganito, alam namin marami kang alagad dito sa group, marami kang alagad dito, marami nagchichika sa'yo, kasi nga, namimigay ka ng mga iPhone namimigay ka ng cash, di ba? Ano na lang, wag mo na lang, alam namin na mayaman ka, pero hindi mo na kailangang magyayabang ka ng yaman mo, pero hindi mo alam may naaapakan ka na tao, di ba? Na may naaapakan ka ng mga katulad mo na business owner, small businesses, yun lang. Parang yun lang yung point nun. Tsaka sarcasm yun, joke lang yun. Hindi mo na dapat siya pinatulan. Ayun. Pero dahil sa magpapatul siya, kailangan natin patulan ganon. So, yun lang. Ang masasabi ko dun, yun lang yung masasabi ko doon. Hindi, tsaka tayo lahat, ang sabi niya sa akin, ano daw ako anak ng Diyos. Hindi ka ba anak ng Diyos? Dapat na tayo anak ng Diyos, di ba? Yun na yung mapopoint out ko doon. Tapos, yung, alam na namin na mayaman ka, Rosmar. Hindi mo na kailangan pangalandakan yun, na kaya mo magpaano. Pero yun lang. Siguro, di ba sinasabi mo, galing ka sa hirap. So, dapat alam mo, nararamdaman ng mga small time sellers, yun lang. And then, para kay Shopee naman, and then other platforms, sana na lang, parang yun lang, makita din niya na dahil nga sa maraming mga binabayaran yung mga sellers, na talaga namang nagpalakas din sa kanya, na nakasama niya from the start bago siya sumikat, gumamit ng platform niya, sana makita niya din, babaan yung transaction fee, service fee, kasi iniiyak talaga ng mga small sellers niya, tsaka kahit mga malalakas na sellers, napapansin din niya ng mga malaking bagay din yun. Tapos, dahil nga magbabayad ng tax, yun, i-balance mo na lang, tapos yun nga, di ba, in-extend pati, ang dami pumila sa BIR hanggang basement daw, pero ayun, nakakaloka kasi in-extend siya, so napaka-unfair, tapos hindi talaga maayos yung system. So, ayun na nga, ayun lang yung sagot natin doon sa sa galit na galit si ate. Hindi daw anak daw ba ako ng Diyos? Siyempre naman, ano ka ba? So, ayun na nga guys. Yun lang, gusto ko lang i-explain yun, and kung makarating man sa kanya to is, sana wag nang masyadong magaling din mo kasi mayaman ka naman, di ba? So, ayun na nga guys, if ever na meron kayong experience or ganyan, pwede kayo mag-vent out dito sa video ko, and then kung meron kayong gustong itanong din, kasi nagagawa din tayo ng mga videos, ng mga tutorial kung paano yung step by step. And then kung yung mga tips natin dun sa pagre-register sa inyong mga platforms. So, ayun, please don't forget to like na lang din, subscribe, comment kayo dyan sa baba if ever na meron kayong sariling galit katulad ng Smar, or may same pakiramdam kayo sa nararamdaman ng mga sellers. So, ayun na nga. Thank you. Bye!